Alam nyo ba kung ano ang solusyon pag tinamaan ng fungus ang tanim nating kalamansi? Hello mga ka-agri! In this video, ituturo po namin sa inyo yung simpleng home remedy para makasurvive yung tanim nating kalamansi pag inatake siya ng fungus. Gamit lang po yung mga bagay na madaling makita sa ating tahanan. Coming up! Paano ba natin malalaman kung tinamaan ng fungus yung tanim nating kalamansi? Mapapansin nyo po yan pag nagsisimula na pong manilaw yung mga dahon. Tapos makikita nyo po yung kanyang sanga natutuyo. Yan, marami na siyang dry na branches. Tapos meron pong dagta sa katawan ng kalamansi. Yan na po yung senyales. So pwede po natin dyan gawin, i-isolate na natin siya. Kung nakatanim siya sa container, ilayo nyo na po sa ibang mga kalamansi. Kasi pwede po yan kumalat. Pwedeng mahawa yung ibang kalamansi natin. So, gagawin po natin sunod, iti-trim natin, aalisin natin yung mga tuyong sanga, pati po yung area kung saan meron pong fungus. Napakahalaga po na maagapan natin yung pagkontrol sa fungus kasi pwede pong kumalat ito, no? Pwedeng matuyo lahat ng mga sanga, tapos hindi na siya magbubunga, sayang po yung pag-aalaga natin sa ating kalamansi. Tapos, worst comes for worst, pwede pong mamatay yung tanim nating kalamansi pag kumalat talaga yung sakit na to. So, etong kalamansi na to ay galing po sa seeds, no? Tinanim po namin galing sa buto, more than 3 years na siya. Nakaraan may mga bunga na to. Tapos itong sanga na to, napakataas na nito, umaabot na siya ng 8 feet. Ang problema, nagkaroon siya ng fungus. Kaya yung pinakapuno niya, ayan, mapapansin natin, natuyo. Tapos dito banda, pinutol na namin siya para hindi siya kumalat. Pero tumuloy-tuloy pa rin yung pagkalat ng fungus. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ititrim. Kung napansin nyo po nandito sa part na to, yung may dagta, kailangan putulin natin siya sa lower part para hindi po pumunta dun sa ibang mga sanga. Kumbaga isa-sacrifice natin yung mga 3 to 5 inches away dun sa may dagta para ma-save pa natin yung pinakapuno ng kalamansi. Po ko dito ng lagari kasi medyo malaki yung puno, medyo mahirap siyang putulin. Pero kung meron kayong malaking pang pruning, yung pruning shear na kaya yung mga ganitong sanga, pwede po natin yon gamitin. So dito ko na muna siya puputulin kasi nasa lower part dito buhay naman, ito buhay. Pero itong sanga na to, ito, ayan, tuyo. So wala na po itong pakinabang, kaya dito po siya puputulin. So lagariin lang natin dahan-dahan. Wala na po siyang bunga ngayon. Nakaraan maraming bunga to nung hindi pa siya tinatamaan ng fungus. Pero nung nagkasakit, ayan, hindi na siya nagbunga. Buti nga po naagapan kasi kung napabayaan ito, mawawala itong puno na to, masisira. Nilayo ko na siya dun sa ibang mga kalamansi. Buti na lang yung ating markot tsaka yung grafted hindi nahawa. Maganda rin po yung palagi ang pag-check natin sa garden para kung may mga sakit, madali siyang maiwasan at hindi nakakalat. Medyo tuyo na talaga. Wala na siyang sariwang parte. Medyo mapurol lang yung ating lagari. So mas maganda kung matalim yung lagari natin or matalas para madali natin maputol. Yan. Putol na. Oops. Ayan. Tapos itong inalis natin, i-dispose natin na maayos para hindi kumalat yung sakit dito sa ating garden. Then, meron bang mga
maliliit na tuyo na, putulin lang natin. Ayan, wala naman silbi to eh, kasi tuyo na yung sanga. Ito po sa baba may mga dagta pa, pero tuyo na. Yan, hindi na rin siya basa. Sana makasurvive itong tanim natin kalamansi. So ngayon i-sprayan natin siya, lalo na po itong pinutulan natin, pati yung may dagta para hindi kumalat. So sana masurvive natin. So ito po yung ginagamit ko na pang spray, itong hydrogen peroxide. Ang ratio po nito 1:1. 1 part ng hydrogen peroxide sa 1 part ng tubig. So maliit lang po yung gagamitin kong sprayer kasi ito lang naman yung aking i-sprayan. Then pwede rin po yung ibang mga materials tulad ng baking soda. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Pagaluin lang natin 1:1. Kung gaano karami yung tubig, ganoon din kadami yung ating hydrogen peroxide. I-mix lang natin. So kailangan talaga ma-sprayan natin yung part na pinutol para hindi kumalat. Tapos yung may mga dagta. Yan. Then sprayan na natin yung lahat ng parte ng ating kalamansi para ma-disinfect yung buong sanga niya, yung mga dahon, lahat. Pati po yung lupa. Yan, baka nandun sa lupa yung fungus. Next ay abo. So pwede rin tayong gumamit ng abo. So ito pong abo nakakatulong para itaas yung pH level. Kung mataas po yung pH level, hindi siya acidic, no? Na liles po yung problema natin sa mga fungus. Kasi yung fungus nabubuhay yan sa acidic environment. So kung mataas yung pH level, wala tayong problema sa mga fungus. Then ganoon din po itong baking soda. So ito po ay sodium bicarbonate. So gagawin po natin, ang ratio nito 2 tablespoon per gallon of water. So dahil po konti lang yung ating tanim, mga kalahating kutsara sa 1 litrong tubig. Actually pwede natin ito ipagsama dun sa hydrogen peroxide para isang sprayan na lang. Yan, tunawin lang natin sa tubig. Tapos ito rin po yung pang-i-spray natin. So ito pong baking soda nakakatulong para i-increase yung pH level. Tapos nakakatulong din siya para puksain yung mga insekto, lalo na po yung mga aphids, yung mga itlog na aphids dyan sa mga dahon. So itong solution na to, pwede natin siyang i-spray directly sa halaman, walang problema. So hindi po siya ganun ka-harmful. So may natira pang hydrogen peroxide, i-mix na lang natin para isang applyan na lang. Then spray natin ulit sa puno tsaka sa mga parte na may dagta. Lupa, mga dahon. Spray natin paikot. Tapos yung natirang minix natin, yung natirang tubig na may baking soda, pwede natin dyan ibuho sa lupa para tumaas yung pH level. So ito lang po yung pang home remedy natin para sa mga fungus. Pero kung bumibili kayo at gumagamit kayo ng chemical, pwede po kayong bumili ng mga fungicide para ipang spray dito sa mga tanim natin kalamansi. So lalo na po dun sa mga nagtatanim ng malaparan, sa mga plantation, talagang mas kailangan po nila ng chemical para mabilis nilang masolusyonan yung ganitong klaseng problema. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba, lalo na po sa ganitong klaseng
problema sa mga kalamansi. Maraming salamat po. Happy farming!